Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Adrian Pascual tungkol ito sa galit ng taga Bukidnon kay Senator Mig Zubiri ngayon. At nabigla ako sa post na ito, I don't know how true na parang tatakbo daw na gobernador sa Bukidnon si Zubiri. Na parang ayaw niya nang mag-re-elect, governor na lang, kaya nag-press conference siya kapon para maagapan yung namumuong bulkan, yung parang sasabog na bulkan na galit ng taga Bukidnon sa kanya. Ito, mabuhay mga taga Bukidnon. Medyo marami-rami na din akong nakausap from Bukidnon the past 30 plus days. From the political world to the ordinary citizens, friends, and big-time businessmen and officers. Silang lahat nagsasabing grabe daw talaga ang galit ng mga taga-Bukidnon sa mga politicians nila na nag-vote for the impeachment last year, in 2025. This year, before the impeachment votes, massive communications were sent to Bukidnon congressman not to support the impeachment of Bimpe Inday Sara. Many even went to the offices of their congressmen and some sa mga bahay nila mismo para iparating ang galit ng mga constituents nila. Some even withdrew their support ahead of the voting when their congressmen made anti-Inday and anti-Duterte comments on their interviews and FB posts. Anong nangyari after? Zero yes votes from all Bukidnon representatives. Ganon ba yun? Ngayon ko lang ito nalaman. Kahit si Congressman Flores na miyembro ng prosecution team nag-abstain. Takot sa taga Bukidnon. Even si Congressman Roque na isa sa nag-yes last year ay nag-no this year to the surprise of many of her constituents. Ang misis ni Zubiri nag-abstain din. Expected naman yan. Maraming localized rallies against the impeachment and bring him home rallies all over Bukidnon ang na-organize since last year. Ganyan katatag at lakas ng mga DDS sa Bukidnon. Kaya ganyan katakot ang mga politician sa Bukidnon mag-anti-Duterte ngayon or else tapos mga dynasties nila sa 2028. If mag-all out nagba Pilipinas sila ay maglalabas sila ng mas malaking budget sa susunod na eleksyon. Ano yon? Nagnakaw ka ng 3 years para iubos mo lang sa next election? LOL. Usap-usapan ngayon, ito na yung sinasabi ko, na hindi pa naman direktang kinukumpirma o na-deny ng kampo ni Migs na may plano siyang tumakbong governor ng Bukidnon. Yung press con niya kahapon ay ang Mig Zubiri na nakikiusap at kumakausap sa kanyang local constituent sa Bukidnon. Nagpapaliwanag ng kanyang posisyon sa Senado. Bakit? Kasi nga wala na siyang karir sa national dahil wala na siyang pag-asa maging Senate President ulit at matatapos na term niya sa 2028. Wala din siyang pag-asa ma-appoint kasi mananalo na naman si Inday at hindi ang magiging manok ni BBM o ang mga dilaw. That press con was his way of pushing for his narrative para sa mga taga Bukidnon na kumalma sa galit nila sa kanya at mga kalyado niya sa Bukidnon para mahilot ang mga damdamin nila papuntang 2028. Pero, mas nagalit tuloy ulit ang mga tao sa social media at nagsipagbigay ng comments, mga negative at funny comments sa lahat na pages na may Mig Zubiri posts. Kasabay ng press ko ni Migs
ang pagsulputan ng mga local Bukidnon and Mindanaoan-based vloggers na biglang nag-post ng political contents na pro-Zubiri post. Alam na. Ayun, pinutakti ng mga negative comments at laughing and angry emojis. Ang mga taga Bukidnon ay dapat pamarisan ng lahat ng mga DDS sa buong Pilipinas. May mga prinsipyo. Hindi natatakot magpahayag ng kanilang mga saloobin. Matapang at direktang nagpapahayag ng kanilang mga hinanaing na political at personal sa kanilang mga lokal na namumuno or else. Mabuhay Bukidnon! Mabuhay mga tinuod na DDS! Mabuhay ang solid Mindanaoan! Ngayon ko lang ito nalaman na wala palang nag-yes na mga congresswomen sa Bukidnon sa impeachment ni VP Sara, either no or abstain. Natakot talaga sila. Okay. So, ako rin nabigla, bakit biglang nag-press conference si Senator Mig Zubiri? Naramdam niya siguro yung galit ng taga Bukidnon. Kaya kung totoo man, I'm not sure, kung totoo man na may plano siyang tatakbong governor, maganda yung ginawa niya. Nag-press con para maipaliwanag. But, kung gusto niyang makuha ulit ang simpatya ng taga Bukidnon at Mindanaoan, the best thing that he can do is to vote for the acquittal of VP Sara or abstain. Pwede na, abstain. Kung playing safe siya, abstain or acquittal. But once na mag-vote siya ng conviction ni VP Sara, the end of his career, matatalo siyang kahit governor o senador, sa tingin ko. Dahil ito na lang, grabing galit ng tao sa kanya. So, good luck kay Senator Mig Zubiri sa kanyang future political career. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang mga yero nga ihatag sa mga tao nga kadtong nagpatindog og balay. Ano ang yero nga ipantabang mga tao nga nagkalisod. Salamat ka na bay. Karon mo na ni ang pag-atupan ni Adis nga taga Sitio Malipayon nga himuan ni ag-abo. Mag-atop na ni siya karon. Apa kung bisig dia? Malki ani sipik ko ano. Wali dah lebih baik. Ay salamat. Og karon humanagid sa pag-atop ang kinatabang nga yero. So makita nato nga nakatop na gid sila. Salamat kid sa Ginoo nga kuan natabangan na gid mi og sen og sa naghatag ani nga sen salamat kid sa Ginoo kay dili na gid mi unanan na kuan na gud na atupan ang among balay. Dagan salamat og kanang naghatag sa sen og padayon paghatag namo ang mga pobre. Salamat kayo. Salamat.